Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Boss Neil. Sabi niya, inanunsyo mismo ni Attorney Neil Abayon na siya ay opisyal ng bahagi ng legal team ni Attorney Mans Carpio at magsisilbi bilang kanilang spokesperson. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, officially, your favorite DDS lawyer on a professional level. In other words, I was engaged by Attorney Mans Carpio to be part of his legal team as his spokesperson. So, help me God. Ang pahayag na ito ay agad umani ng atensyon, lalo na't kilala si Abayon sa kanyang matapang na tindig at pagiging vocal sa mga isyong may kinalaman sa kampo ng Duterte. Wow! Congratulations po, Attorney Neil Labayon. Isa ko sa kanyang masugid na followers. Ang gandang paliwanag niya sa batas tungkol sa mga isyu sa politika, lalo na tungkol sa mga Duterte. 100% by heart, organic, DDS itong si Attorney Neil Labayon at nakakatuwa na may kasama tayo na kaparehas natin. Hindi siya nababayaran, ang kanya lang bakit niya dinidepensa ng mga Duterte dahil nakita niya kung ano ang tunay na pagkatao, ano ang tunay na Duterte brand of governance. Okay, ito ngayon, napaka-wise move na ito ni Attorney Mans Carpio kasi nagiging sentro na rin siya ng attention, hindi lang sa husband siya ni BP Sara, kundi siya na mismo ang nagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno na pinapaniwalaan niya na sumusobra sa kanilang kapangyarihan. Very high profile case yung isinampa niyang reklamo against Bangko Sentral, AMLAC, Luistro, Jokno, Dilima, and Sindanya. So kailangan niya na harapin ang media. Siya, wais, dapat dyan lang siya sa likod. Yung kanyang abogado, si Attorney Danao, dapat sa legal matters siya mag-concentrate. So, kailangan ng isang tao na haharap sa media. Kaya napaka-wise choice itong si Attorney Neil Labayon. Kung estudyante ako at professor ko ito si Attorney Neil Labayon, madali akong matuto, mataas ang grado ko. Bakit? Napakasimple siyang magpaliwanag eh. May logic kung nagpapaliwanag step by step hanggang mabuo mo ang isang conclusion. Wow, ganyan pala. So, salamat po, Attorney Neil Labayon. Ang galing nilang pumili ng mga spokesperson. Example, si BP Sara. Ang spokesperson sa Office of the Vice President, si Attorney Ruth Castelo. Ganon din, ang galing magpaliwanag. Yung malumanay, hindi siya palaban. Sabi niya, I am not an attack dog. Yung isa, klarong attack dog. Yung sa Malacanang. Si Attorney, no. My order is just to inform the public. I will not be an attack dog. At tunay nga, pag nagsasalita si Attorney Ruth Castelo, wala siyang pinapanigan na political camp, kundi ang kanya lang is kung ano ang ginagawa ng OBP, yun lang ang ipaalam sa tao. Dapat ganon ang spokesperson. Yung sa palasyo sana, dapat ganon. Nagmo-motivate, nag-i-inspire ng mga tao para sumuporta sa gobyerno. Hindi, palaban eh. Sirain mo ba naman araw-araw ang mga Duterte? So, anong mangyari sa mga DDS? So, suporta sa administrasyon? Aawayan naman kayo.
Inaaway nyo ang aming mga minamahal na Duterte. Tapos mananawagan kayo ng magkaisa tayo. Ay, kayo lang. Kayo muna ang magpakita ng sinseridad sa pagkakaisa. Madali naman lang makipagkaisa. Okay. So, abangan natin ang mga susunod na kabanata dito sa kasong naisampa ni Attorney Mans Carpio. It's a high-profile case. Ang napag-alaman ko niyan, sinabihan ako ng abogado, pag high-profile case, sir, dyan sa piskalya, it's either apurahin, desisyonan ka agad, or i-delete. Ganyan kung high-profile case. Kasi meron akong kaibigan, high-profile case, sinampahan. Wala pang isang buwan. Meron ng resolusyon ng piskal. Kay BP Sara, yung grave theft na kasong isinampa sa kanya ng NBI, 2024 pa yun eh. Yung conditional, pag nagurgur ako, may kinuntak na kong hitman, gugurgurin din kayo. Oh, mag 2 years na. Wala pang resolusyon ng piskal. Yan ang sinasabi ko na high profile case. So ito, dahil husband ng future president ang nagsampa, ang ating mga prosecutors, Quezon City Prosecutor's Office, nalagay sa limelight ngayon. Ayusin nila. I think Quezon City rin nung nagsampa ng reklamo si Franz Castro against kay Tatay Digong, grave threat. Wala pang isang buwan. Resolution kaagad. Basura ang kaso. Oh. Kaya ko, may tiwala ko dito sa prosecutor's office. Makaramihan sa mga prosecutor natin matitino. Well, hindi naman, wala namang perfect organization. May mangilan-ilan siguro na mga, alam mo na, but generally, prosecutors are professionals. So sana maging tama ang resolution nila sa kasong ito. Either iakyat nila sa korte para i-trial ang kasong ito or ibasura nila, bahala na ang ano. So, nandyan si Attorney Nel Labayon na magpaliwanag sa atin. Congratulations, Attorney Labayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang gipatindog nga balay sa gitabangan na Muugero. Sumuna ni ang iyang pag-aatupan karon. So mauna ni ang yero nga among gihatag nga iyang atop karon ani. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So makita nato humanagid sila sa ilang pag-atop ani. Salamat sa Ginoo nga kuan gihatagan ni grasya dinhi karon nga among natukod karon atupan ra gyud. So Sudaghan among pasalamat sa
tao nga gigamit sa Ginoo nga mo'y naghatag dinhi ngayon kuan grasya. Salamat mi sa Ginoo nga gihimo niya instrumento nga kanang lawasa mo'y mutabag sa tanang katawhan dinhi sa bukid dinhi sa So, pila na ni siya kabulan nga imong gitukod bago pa natupan? tulo na ni kabulan nga natukod dinhi karon. Duha na kabulan. So ngano man sa duha kabulan wala ka nakaatop? Tungod kay pagka wala gyud karon isod kay pangitaon ang kwarta Oo. nga ika Atop. abag-abag aning kuan. So salamat kayo. Salamat po